Mga nagtataasang kondominium na nagsusulputang para makabuti. Mga pabahay na abot kayang presyo. Design and build at modernong disenyong pabahay. Mapapasayaw sa loob lamang ng ilang taon. Ito ang matatamis at mabubulaklak na pangako ng ilang real estate developers at private builders. Lehitimong negosyo sa loob ng disenteng establishmento. Subalit ang problema, questionableng estilo ng kanilang pagbebenta na may halong panlilinlang at panloloko. Sa oras pumalya ang trabaho, hindi matupad ang lahat na obligasyon at pumapalpak ang mga naipangako. Pinagtataguan ng mga pobreng biktima. Ang perang inipon sa mahabang panahon, naglahong parang bula. Ang mag-asawang Cesar at Fina Javier, 40 taong nakipagsapalaran sa Estados Unidos. Pagbalik sa Pilipinas nitong nakaraang taon, unang inasikaso ng mag-asawang kanilang retirement home. So nakita namin ang Jao, medyo reasonable ang price. Sa isang internet advertisement, nadiskubre ng mag-asawa ang Jao Builders and Development Corporation. Isang lokal na kumpanyang eksperto umano sa pagdidisenyo at pagtatayo ng bahay. Dahil sa ganda ng presentasyon sa internet pa lamang at abot kayang presyong pabahay, napagdesisyonan ng mag-asawa na personal na pumunta sa tanggapan ng Jao Builders para kunin ang kanilang serbisyo. Malaki ang mga opisina nila at saka full staff. May architect, may geodetic, may mga engineers, electricians, marketers. I would say meron silang mga about over 2 dozen staff na nag-assist sa amin. Sa mabulaklak at matamis na pangako, agad na kumbinsing pumasok sa kontrata ang mag-asawa. Ang kabuuang halaga ng bahay na ipinatayo ng mag-asawang Balikbayan, 3 milyong piso. %30% ng 3 milyong piso ang hinihinging down payment ng Jao Builders sa mag-asawa. Hindi pa kasama dito ang 35,000 pesos na gagamitin sa pagsasaayos ng lahat na kakailanganing permits. Naplansya na lahat. May mga draft na kami. Meron ng mga permits sa City Hall, lahat-lahat. Pero matapos bayaran ng kabuuang halaga, nadiskubre ng mag-asawang malaking aberya. So, nung mag-down payment na kami ng 3 million at saka yung 35,000 pambayad ng construction tax at saka yung building permit, electrical sanitary permit. So, meaning naka-over 50% na kaming down, hindi naman nila ginawa ang bahay namin. Dahil madalas wala sa bansa at nag-asikaso ng kanilang retirement sa bansang Amerika, at dahil sa tiwalang may papatayo ang kanilang retirement home sa takdang oras, hindi na bantayan ng mag-asawa ang progreso ng konstruksyon ng kanilang bahay. Huli na nang malaman ng mag-asawa na nasa maling lote ng subdivisyong itinayo ng Jao Builders ang mga poste ng kanilang bahay. Saka iniwanang nakatiwangwang matapos magkabukuhan. 1 taong kalbaryo ang inabot ng mag-asawa sa pabalik-balik sa tanggapan ng Jao Builders para mag-follow up. Masakit siyempre kasi yun hard-earned money, blood money yun eh. Ang 3 million is 3 million. At saka hindi ko na makontak lahat yung mga taong nakita ko noon. Wala na sila lahat. Ang pumalit na lang ay si Edu na nakikiusap siya sa akin na huwag ko silang piliting singilin dahil nga nagka-leche-leche raw ang business nila. Nagbayad daw sila ng mahal sa billboards. Na mismanage daw ng company yung pera ng kumpanya. Galit na galit ako sa ginawa nilang panloloko sa amin. Mga owners ng Jao na nagwaldas ng mga pera namin. Nagsimulang magsiyasat ang bitag investigative team sa Jao Builders. 2 bitag undercover ang nagpanggap na magkasintahang balikbayan na magpapakasal at sinubukang mag-inquire sa kanilang serbisyo. So we are
searching for a builder staff para mag-inquire lang po sana. Nasaan po kayo, sir, nag-stay? Hindi, siya kasi seaman siya eh. Okay. So, ilang bedrooms po sa taas? Matapos malamang balikbayan ang mga bitag undercover, agad silang hinanapan ng titulo ng lupa. Kahit po deed of sale, Deed ay of sale. contract to sell kasi Contract nandun to yung sell. mga points, dimensions ng lot, at Then, saka yung mother title. Pinapili din ng disenyong bahay mula sa kanilang catalog ang mga bitag undercover. Ito po kasi mga models namin na pwede din naman natin i-adapt. Or kung ayaw niyo po nito, pwede po kayong magawa exclusive. Bukod sa design and build, pang-engganyo ng Jao Builders ang high-tech na disenyo ng mga fully furnished na bahay. Agad din hininga ng down payment ang magkasintahan. Sa signing of contract po, meron Yung po kami payment miscellaneous po. fee na 35,000 for the blueprint. Pag nag-sign kayo, sabay po yun. Nagkunwari ang bitag actor at actress na babalik na lamang kinabukasan dala ang down payment at titulo ng lupa. Sumunod na araw, dalawang babaeng bitag undercover naman ang lumubog at nagpanggap na magkapatid. Magkaibang sales agent ang humarap sa mga bitag undercover, pero iisang stilong pagbebenta ang ginagawa. Paano naman halimbawa yung payment dito? Yung payment naman, progress billing kami ang 30% down payment. Yung per accomplishment ng ng construction. Libreng pagpapadesenyo ng bahay, Jao Builders ang magtatayo. Pangunahing requirement ng kumpanya, titulo ng lupa at 30% down payment. Pero pwede daw makatawad at mabawasan ang down payment oras na makaharap ang kanilang mga architect at maistima ang halaga ng ipapatayong bahay. 35,000, ito yung miscellaneous fee. Ito yung Pwedeng mahingin namin ito mamaya. Sige, Okay. yung bigyan kami. Tapos ito yung 30% BP niya. Okay. Kasi yun yung the rest. Sabi niyo, magkano po ba yung budget ni ma'am? Kaya naman ng mga 3.5 or 4, gano'n. Ayon kay Chamber of Real Estate and Builders Association Chairman of the Board, Charlie Gorayer, isa sa problema sa kanilang industriya ang misrepresentation o maling impormasyong ibinibigay tungkol sa mga binebentang housing unit. Nagiging problema rin yan. Well, as human being, alam mo, our desire to close a deal, medyo nagkakaroon masyado ng overkill. Lalo na ang target clientele medyo hindi masyadong well-versed sa situation, sa industry. Talagang medyo mahuhuli. Pero pagka naman kilala ako madaling mahalata pagka na-overkill yung kanyang presentation Kalimitan, mga maliliit na walang pangalang kumpanya ang nagsasagawa ng ganitong modus. Mga frontliners o mga sales agents ang pangunahing player para may sagawa ang panloloko. Subalit, sa kaso ng mag-asawang Javier, hindi lamang mga sales agent, kundi mga mismong manager ng sangkot di umano sa panloloko. Sa muling pagbalik na mag-asawa sa tanggapan ng Jao Builders, nakaabang na ang dalawang bitag undercover. Ang bawat reaksyon ng mga ahente at empleyado ng inarereklamong kumpanya hulog sa aming surveillance camera. Pagdating ng mag-asawa, eto ang mga sumunod na mga eksena. Sa reception pa lamang ng opisina, para makaiwas skandalo, todo buladas at panay na papuri sa mag-asawa. Sinubukan hanapin ng mag-asawa ang naunang kausap na empleyado. Ayon sa kausap na front desk, matagal nang nag-resign ang empleyado na una nilang katransaksyon. Kailan pa siya nag-resign? September, Last year or this year? this year po. So, nandito pa siya nung pinapasuhan namin ng siya ang kausap ko Sa kanya ko lahat binigay yung 3-something million Pagpunta ako sa City Hall, hindi nagbayad pati yung permit namin. Pakinggan ang hirit ng mga empleyado ng Jao.
Pilit na binobol at iniibang usapan tuwing may ipit sa kanilang pangako. Pagkaupo ng mag-asawa, ang mga empleyado ng job builders, isa-isang pasimpleng nagpulasan. Maging ang mga customer na kausap ng ibang ahente, pansamantalang itinago sa loob ng opisina. Maya-maya pa, isang lalaking nagpakilalang bagong sales manager ng job builders ang humarap at kinausap ang mag-asawa. Pangako ng lalaki sa mag-asawa, ibabalik ang perang kanilang ibinayad. So, kailan kami babalik? Tatawagan mo kami? Sabi ko muna, Maging ang Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB, aminado sa kapalpakan ng job builders. Hindi lang isa. Marami talaga. Marami. Tinutulungan namin sa pamamagitan na yung tinatawag naming conciliation conference. Dito sa mga nagdaang mga konferensya, lumilitaw, builder lang siya. Ang Legal Services Group ng HLURB ang humahawak sa mga kaso laban sa job builders. Napagalaman ng bitag na walang isinasampang kaso laban sa job builders dahil sa kanilang departamento pa lang pinaplansya na ang anumang gusot. Meron kaming ini-encourage na settlement. Pinangaralan din ng direktor ng Legal Services Group ng HLURB ang mag-asawang biktima. Hindi daw sila maloloko kung masusi muna nilang pinag-aralan ng kumpanya ng job bago pumasok sa anumang kontrata. Hindi ang sistema mali. Ang sistema, yung ugali ng natin. Ang ugali ng ibang kababayan natin na bago bumili, hindi muna nagbe-verify. Bago siya makapag-enter into contract, papatingin na muna kung good repute yun. Dito, nakaamoy ng kakaiba ang bitag. Sa Bitag Headquarters, isinagawa ang isang pagpaplano para makumpirma ang modus ng job builders. Dalawang bitag undercover ang muling lulubog sa job builders para patunayan ang modus ng kumpanya. You go out there. Kasama ng camera, importante makuha. I want every transaction recorded. Now, one of the reasons kung bakit may karapatan tayong pumasok, any office that allows people to come to their place is open to the public. You cannot say trespassing. As it's recorded, this is not trespassing. We are coming in. But this is the final confirmation, the surveillance natin. If they say, we allow you for an interview, then I have my staff coming in because we need to do some little interviews with you. If they say, we don't want to talk to you, you have a complainant inside. I have my people inside. They came to you because we'd like to talk to you because we have a problem here. And what you're doing is unethical. There's a scam that we see in what you do. Nakuha niyo ba? We will get something and they will be exposed. Ang kaso ng aming inimbestigahan ngayon ay base sa sumbong na inilapit sa amin. Ang narereklamo, job builders. Kilala ang builders na to dahil agresibo sila sa pag-advertise sa dyaryo, sa mga billboards kung saan nakikita ang kanilang pangalan, developer. Hindi sila may tituring developer, sila ay builder, designer. Ang reklamong inilapit sa atin ay reklamo ng isang balikbayan galing sa US. Ang naging problema, itinayo ng job builders yung bahay, poste na hindi pa tapos sa maling lupa ayon sa nagrareklamong biktima. Dumaan ang bitag sa barangay na nakakasakop sa inarereklamong kumpanya para humingi ng assistance at ipablatter ang isasagawang pagbisita sa JAO. Dito, nadiskubre ng bitag sa blatter ng barangay ang tambak na reklamong nakablatter laban sa JAO. Tungo tayo dito sa JAO at sinecure na namin aming lubog na undercover kasalukuyan. Kami nag-iimbestiga base sa reklamo ng kanilang kliyente. Sa bitag, lagi namin sinasabi, you never can go wrong with the legit. Be careful and beware with the counterfeit.
Pagpasok sa opisina ng Jao, isang sales agent ang agad lumapit sa mga bitag undercover. Matapos malaman na isang sima ng mister ng bitag undercover, agad itong binigyan ng application form. 30% na kabuang presyo ng mapipiling bahay ang down payment na hinihingi ng sales agent ng Jao. Dahil humingi ng discount ang bitag undercover, pag-uusapan daw ang tawad sa down payment matapos mag-fill up ang bitag undercover. Ang architect maging ang mga manager ng Jao Builders nasa kanilang mga opisina lamang daw sa ikalawang palapag ng building. Bago pa man mahulog sa kanilang modus na patibong, hinarap ng bitag ang mga empleyado ng Jao. Pagmasdan ang mga sumunod na eksena, isa-isang nagpulasan ang mga empleyado. Come on, sit down with me. Hindi naman po dapat tama yung... No. Maging ang mga receptionist naglahong parang mga bula. Nagmistulang ghost town ang tanggapan ng Jao. Kung wala kayong ginagawang hindi tama, miss. Iniwan at nagmistulang sacrificial lamb ang sales agent na kausap ng mga bitag undercover. Please, sit down. Alright, kasi hindi kami pumunta rito para... No, don't worry about the camera. Miss, you are not criminals. No. Bakit kinakailangan kayo matakot? Sa stilong pagsagot at pakikiharap ng sales agent sa bitag, mapapansin eksperto na ito sa kanilang modus. Palusot ng sales agent, bago pa lamang daw siya sa kumpanya. Dito, isinama na ng bitag sa usapan ang nagrereklamong biktima ng Jao. Ang kasong to, kaya nandito mga barangay din para sa amin. Sila'y magwi-witness na para kung sakaling sasabihin ninyo, kami pumunta rito trespassing, hindi ganun trabaho namin. Miss, makinig ka, tumingin ka sa akin. Natatakot ka ba? Ang ibig sabihin, natatakot ka, kasama ka? Hindi ka kasama. O, yun na nga. Mas protektado ka pagbukas ang camera. Pagpatay, malilintikan ka. Kung sakaling ikaw na lang ang aming pag-iiwanan ng mensahe, sasabihin mo doon sa kanyang hinahanap. Yung ibang mga pulokoy at kumag doon, nagtatagurong para mga dagaw. Hindi malaman kung lalabas o naiipot na sa kanilang mga karsunsilyo at mga pantiron. Sa gitna ng pag-uusap, nakatawag atensyon ng bitag ang lalaking ito. Biglang sumulpot at pilit na tinatawag ang sales agent. Sa kanyang stilong pagtawag sa empleyado, hindi malayong opisyal siya ng Jao. You! Yeah. No. Pagdating sa ikalawang palapag, ito ang tumambad sa bitag. Pasado 2:00 ng hapon pa lamang, sarado na ang tanggapan, nakapatay ang ilaw at nakalak ang pintuan. Pinatay ng ilaw. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagtatakbuhan isa-isa. Alright, sige, baba tayo. Yan na, yung ibang mga kasama mo, tinawawa ka, tinakbuhan ka. Ilang minutong naghintay ang bitag para bumaba at magbigay ng panig ang pamunuan ng Jao Builders. Hindi sila bumaba at humarap sa aming kamera. Wala sa layunin namin para ikay kunin. Hindi kami otoridad. Kaya kami nandito para may parating sa may-ari. Yung pakay namin. Dahil may-ari nagtatago at yung may mga opisyalis ninyo sa taas, may mga camera nakikita tayo. Kung hinaharap mo to, hinaharap ni Manalastas, manager, kung sino pa man, wala tayong ganito eksena. Decente tayong pag-uusapan para may ayos at matukoy kung anong problema. Ang problema, gusto niyo ng problema, kayo nagtatakbo sa problema, ayaw ng solusyon. Lihiti mo ang negosyo ninyo, pero ang pamamaraan ninyong pagbebenta, illegal. Kapag bebenta ng produkto at serbisyo, doon nagkakatalo at doon lumalabas yung panlilinlang, panlalamang, panloloko, panggagancho. Decente. Presentable. Pero doon sa gawain, questionable. Ito, ang tanggapan ng Jao Builders na pasok ng bitag. Isang linggong matapos may palabas sa bitag ang reklamo tungkol sa Jao Builders, dumag sa mga iba pang nabiktima ng kumpanya. Miyerkules, People's Day sa bitag headquarters. Inilapit ng negosyanteng si Lynn ito ang perwisyong inabot sa kamay ng Jao Builders. May kontrata kayo.
Opo. Ano nakasulat sa kontrata niyo? Nagagawin po nila ang bahay namin hanggang Gaano third katagal nila floor. ginawa at hindi natapos? 2012 pa po. Dahil sa pangakong design and build, ipinagiba ni Lynn ang ancestral house na minana niya pa sa mga magulang. Pinumpitan kasi nila ako ng mahal na amount. So hindi ko makaya kasi medyo mahal yung demolition nila. So ako nagpa-demolish. Pagka-demolish, chinek nila ngayon yung land kung okay na. Pangako sa negosyanteng misis ng Zhao Builders, may tatayo ang kanilang dream house sa loob lamang ng 1 buwan. Nagtayo sila ng mga poste. Tapos nung kinobera nila ng mga plywood. Pagka-cover nila ng mga plywood, mga 4 na poste, binuhusan nila. Tapos maya-maya, sabi niya, sige, bigyan nyo kami ng 3-4 days. Almost 1 year, wala nang gumagawa. Iwan na nakatiwangwang na to lahat. Ang dapat sana'y 3 palapag na bahay, ang mga scaffolding o hamba, iniwang nakatiwangwang. Ang mga posting itinayo ng Zhao, tinubuan na ng talbos ng kamote. Yung anak ko, sabi niya, Mama, nasa na yung bahay natin? Ba't wala tayong bahay? Ba't tayo palipat-lipat? So, ganun yung mga sinasabi ng anak ko. Galit na galit kami. Dahil sa panloloko nila na hindi nila ginawa yung bahay namin. Di ba pinaghirapan mo yung 3 million, tapos biglang wala. Ang mag-asawang Noel at Paul Umbalin, 3.3 million pesos na halaga ng baheng ipinatayo sa Zhao Builders taong 2012. Kaya lang po, after namin ibigay lahat sa Zhao, wala naman pong nagawa. Kung titingnan niyo po ngayon yung lote, parang poste-poste lang po yung nagawa nila. Sabi nga po ng mga ibang contractor na tumingin, parang worth 300,000 lang daw ang itinayo. 2 taon ang makalipas. Ito ang itsura ng bahay na mag-asawa ngayon. Resulta ng kontratang design and build na bahay. Tulad ng naunang kontrata sa mag-asawang Javier, iisa ang pattern na ginawa sa mga sumunod na complainants. Ang mga posting pundasyong itinayo, basta na lamang iniwan ng mga tauhan ng Zhao Builders. Kinaina ng lumot at nagmistula ng gubat. Nung ginagawa na po nila yung bahay, November pa lang po huminto na sila. 20% pa lang po yung natapos. Tapos ang sabi po nila, wala na daw po silang pera, hindi na daw nila kayang tapusin yung project. Kung gusto daw namin, kami daw yung magtuloy ng project at mag-abono. Tapos i-refund na lang daw po kami. Sobrang sama po talaga yung ginawa nila sa amin dahil pinaniwala po nila kami na magagawa po kaagad. Sabi pa nga po nila, in 6 months daw, gawa na daw yung bahay. Ilang taon na kami naghihintay. Wala na po. Pero ang higit na nagpahirap sa sitwasyon na mag-asawa, ang lupang tinayuan ng nilulumot na mga poste, nakasanglas sa bangko at malapit ng marimata. Ang malaking tubo sa lupang pinagsanlaan, buwan-buwang binabayaran ng mag-asawa. Dahil po sa ginawa sa amin ng Zhao Builders, baka pati yung lupa po namin na isang lana po sa bangko, mawala pa. Hindi na po nagawa yung bahay namin, pati yung lupa namin, mawawala pa dahil sa Zhao. Tulad ng sinapit na mag-asawang Javier, ang mag-asawang Umbalin at ang negosyanteng si Ito, tinakbuhan at kinalimutan, tsaka pinagtaguan ng mga representante ng Zhao Builders. Kaya pala marami nagte-text sa amin na employees ng Zhao, mga siguro 2 months or 3 months before gawin na nagte-text sila na we are no longer connected with Zhao Builders. Halos lahat na pala ng tauhan nag-resign na yung mga dating arkitektong kausap namin, hindi na daw sila konektado sa Zhao. Tapos nung pumunta po kami sa opisina ng Zhao, nakita namin, sabi nila na marami na daw na tinanggal ng mga employees dahil hindi na daw nila kaya sakuran. Pupunta ako doon, may mag-i-explain sa akin.
Yung inag-explain sa akin na tao, nawawala. Babalik na naman ako doon, nag-resign naman. Babalik na naman ako doon, nawala na naman. Basta babalik ako, may mag-explain, sige po, i-ano po namin sa pinaka-head, ganyan-ganyan. Pagkatapos pagbalik namin, wala na naman yung tao, iba na naman yung kausap ko, mag-explain na naman ako, di galit na galit na ako. Bakit ganun? Nag-trust kami sa kanila na para igawa kami ng dream house, pagkatapos wala naman palang mangyayari. Yung pera namin, basta na lang nawala na parang bula, ewan namin kung ano nangyari. Bukod sa mag-asawang biktima, na-discover din ng Bitag Investigative Team mula sa blatter ng Barangay Sacred Heart na maging ang mga supplier ng job builders na loko rin. Isa-isang ginapang ng job builders ang mga nagre-reklamong investors na kanilang tinakbuhan. Ayon sa mag-asawang Javier at Umbalin, nakakatanggap sila ng tawag mula sa mga nagpapakilalang empleyado ng job builders. Pag-uusapan daw ang settlement para sa mga hindi natapos na bahay. Sa pagkakataong ito, ang may-ari ng job builders na si Ferdinand Manalastas daw ang haharap sa mag-asawang nagre-reklamo. Ang meeting place kung saan makikipag-usap si Mr. Manalastas sa labi ng Manila Hotel at hindi sa kanilang tanggapan mismo. Ang oras ng pag-uusap, 3:00 ng hapon. Muling nilubugan ng Bitag Undercover ang nakatakdang pagtatagpo ng mga nagpapakilalang empleyado ng job builders at mga biktima. Pagdating sa labi ng Manila Hotel, tinatnan ng mga biktima ang 2 empleyado ng job builders sa gitna ng kanilang pagmemerienda. Wala ang may-ari ng job builders na si Mr. Manalastas. Nagpakilalang bagong customer relations manager ang isa sa 2 babae. Ang isa, pamilyar ang mukha sa bitag. Siya ang empleyadong isinakripisyo ng mga opisyal ng job builders sa bitag. Ang formal na transaksyon na dapat sana'y ginagawa sa opisina, isinagawa ng job builders sa lobby ng Manila Hotel. Pagmasdan, diretso sa kanilang pakay ang mga empleyado ng job builders. Paliwanag ng bagong corporate affairs manager, hindi daw napagtutunan ng pansin ang mga nagre-reklamo dahil kasalukuyang sumasailalim daw sa restructuring ang job builders. Alok ng mga empleyado ng job builders, isa sa uli ang pera ng mga nagre-reklamong biktima, kapalit ang pag-aatras ng mga reklamo laban sa kanilang kumpanya. Post-dated na cheque na nagkakahalagang tigta 3 milyong piso ang agad na inalok sa nagre-reklamong mag-asawa. Pwedeng maingkas ang cheque pagkatapos na 90 araw, pero ang kondisyon ng job builders, huwag silang ipamidya sa loob ng 3 buwan. Sa lobby ng Manila Hotel, nakipagtagpo ang bagong customer relations manager ng job builders at ang mga biktimang Umbalin at Javier. Pang-engganyo ng job sa mga biktima, checking nagkakahalagang 3 milyong piso. Pilit din pinagpipirma ng moratorium of quitclaim kapalit ng cheque ang mga nagre-reklamong biktima. Nagawa pang takutin ng manager ang mga nagre-reklamo. Sa dami daw ng reklamong natatanggap ng job builders, maaaring hindi daw sila mauna sa pila na mga babayaran kung hindi agad maayos ang gusot. Taon din daw ang aabutin kung ipagpapatuloy na mag-asawang ilaban ang kaso laban sa job builders. If we're gonna file bankruptcy, fine. And then maybe it will drag on to court. There are a lot of creditors. And the court will decide which one is the priority payment.
we want to settle this as soon as. Alam na namin ng mga properties nila. We can make attachments. And then, let us with bankruptcy. no, I'm not threatening you. But, yes, fine. Of course, there's always the insolvency kasi. Pero, ang sinasabi ko lang po kasi, the court will still decide kasi po which of the creditors will be paid first according to two priorities. You might be a priority, you might not be that. Yun po ang hindi namin ma-assure. Sa mga oras na ito, nakaamoy ang mga nagre-reklamo na pinaiikot lamang sila ng empleyado ng Jow Builders. To be very honest with you, anyway, nagkausap kami ng husband ko. Kasi ko nasabi na yung sinabi sa'yo. Didiretsuhin kita, okay? Sa paghihintay namin ng matagal, ayoko naman pinaiikot-ikot kami. Wala ba kayong puso na magbayad man lang kayo, unahin nyo kami mga retirees kami sa Chicago, umuwi kami dito, blood money namin yan. Hanggang ngayon wala kami makuha sa inyo. Ikot na kami for so many years. 2 years, magdi 3 years. Pagdating na naman ng July, nyo kami. That's the reason, ma'am. I'm done with you guys. I'm sick and tired of you guys. That's not the way to do business with people. You guys are very inhuman. Hindi na kita mapaniwalaan. I can no longer trust anyone anymore in the Philippines because you guys are all scammers. Ayon sa Quezon City Business Permit and Licensing Office o BPLO, tambak na kaso ang natatanggap ng kanilang opisina laban sa Jow Builders. Kinumpirma ni Quezon City BPLO Chief Gary Domingo na blacklisted na sa Quezon City ang Jow Builders. Lahat na kontraktor anumang kumpanya na nagtatayo ng bahay sa bansa ay kinakailangang lisensyado ng Philippine Contractor Accreditation Board or PCAB. Sa kanilang website, nakasaad na isa ang Jow Builders sa mga kontraktor sa bansa na walang accreditation at hindi lisensyado sa kanilang asosasyon. Lunes at 31 ng Marso, kasama ang Bitag Investigative Team, nagsampa ng kasong mag-asawang umbalin sa Quezon City BPLO. Sa loob ng tanggapan ng BPLO, nakuna ng kamera ng Bitag ang empleyadong ito ng Jow Builders. Siya, si Edo, ang empleyado ng Jow na matagal na umanong hinahunting ng mag-asawang Javier at umbalin at sinasabing hindi na konektado sa Jow Builders. Agad tinungo ng Quezon City BPLO ang tanggapan ng Jow Builders na matatagpuan sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City. Pagdating sa tanggapan ng Jow, eto ang mga eksena. Hindi agad pinapasok at pinaghintay ng pamunuan ng Jow Builders ang mga inspektor ng Quezon City BPLO. Sa labas ng tanggapan ng Jow, pilit na ipinakita ng isang empleyado ang ilang papeles. Hindi ito tinanggap ng Quezon City BPLO. Maya-maya pa, pinasok na ng inspection team. Lumabas sa inisyal ng report ng Quezon City BPLO na bagamat merong business permit, walang naipakitang fire safety inspection certificate at locational clearance ang Jow Builders. Wala ring occupational permits ang 20 empleyado ng Jow. Doon sa permit na nakuha nila noong February, nakalagay doon na in 10 days, kailangan yung compliances like the fire safety inspection certificate, the locational clearance, and the other compliances must be complied with in 10 days, pero hindi nila ginawa. So that in itself ay pwede na natin pagbasihan yung para masarado. Tapos sa discovery pa natin, o inspeksyonin natin, yung mga empleyado nila wala ring working permit. So additional yon. Sa pagkakataong ito, muling pinaghintay ang mga empleyado ng Quezon City Hall BPLO. Maya-maya pa 2 pulis ang dumating. Tumawag daw ang Jow Builders para humingi ng responde sa pangaharas di umano ng mga taga-BPLO ng Quezon City at Bitag. Ay, ba tinawag, sir? Alam ko kung ano yung sabi, nangaharas ko. Alam ko kung ano. Ilang minuto ang makalipas, dumating ang Customer Relations Manager na nakausap na mag-asawang umbalin sa Manila Hotel. Hindi ito dumaan sa front door. Sa back door dumaan papasok sa opisina ng Jow.
Pasado 3:00 ng hapon, lunch break pa din sa tanggapan ng Jow Builders. Hindi pa rin pinapasok ang mga inspektor ng Quezon City BPLO. Ayon sa pamunuan ng Quezon City BPLO, hindi nila agad may pasara ang Jow Builders dahil sa ilang technicalities. Miyerkules, 2 ng Abril, formal nang ipinasara ng Quezon City Business Permit and Licensing Office ang tanggapan ng Jow Builders. Yan tama pare. Panawagan ng hepe ng Quezon City Business Permit and Licensing Office, hindi matatapos sa pagsasara ang kaso ng Jow Builders. Ano mang reklamo laban sa Jow, ilapit lamang sa kanilang tanggapan. Kung magliiba sila ng opisina, may closure yung Jow Builder mismo eh. Even if ilipat nila, yung kumpanya yung merong closure. So, pag nalaman natin kung nasaan sila, isasarado lang din natin at padampot na natin sa pulis, idemanda na natin. Kami, pag nangyari at ginawa nila yan, pwede na kami yung complainant.